Yan. Hi, mga ka-cowboy. Nagbabalik ang inyong lingkod. So, matagal-tagal na rin po kasi akong hindi nakagawa ng video. So, ngayon tatry ko na naman po itong aking munting libangan. Day off kasi. Medyo nakakapahinga pagkatapos ng ilang arawng bugbugan sa trabaho. Shout out pala kay um, Call Pop-Up Official. Siya po yung nagtawag nito. Bali nag-engganyo sa akin ngayon. Kaya gagawa ako ngayon ng video. Tapos ko lang din kasing maglinis sa aking munting kubo. Bali shoutout po sa aking mga kasamahang cowboy dyan na kumakayod ngayon para sa pamilya. Ingat-ingat po kayo sa inyong trabaho dyan. Calving season natin ngayon. Subugbugan. So, ang naisipan ko pong gagawin ngayong araw na to ay ipapakita ko po sa inyo ang aking munting libangan dito kapag days off ko. Ang aking pagtatanim ng mga gulay na nakasanayan ko po kasi sa probinsya namin. Bali ito, ipapakita ko po sa inyo. Ito yung aking lemongrass na dito ko siya tinanim sa loob ng bahay kasi hindi niya kakayanin yung lamig sa labas. Kasi winter pa ngayon dito sa New Zealand. So, sa umaga, nagpo-frost pa yung damo. So, baka mag-frost din yung mga dahon ng ating tanglad. So, dito ko muna siya, dinidiligan ko lang. And then kapag medyo okay yung temperature sa labas, nilalabas ko siya. At saka nasisinagan din naman siya ng araw kasi gawa po ng glass po yung dito sa harapan niya. So, bali pumapasok pa rin yung init dito. Ayan po. So, ngayon, tapos ko lang maglinis ng bahay. So, magbibihis lang ako ng aking mga jacket para napakainit din kasi sa labas ngayon. At magbubungkal tayo at ipapakita ko sa inyo kung paano magtatanim. Ang una ko pong sigurong naisipang itanim ngayon, siguro yung um, kalabasa. So nakapagpatuyo na ako ng mga seeds ng kalabasa dito. Bali ito po. Yan po siya. Ito po yung itatanim natin ngayon. At meron din po akong seeds ng mga pichay. At meron din akong patatas na itatanim. So, tara! Let's go! So, ayan. Ready na tayo mga ka-cowboy sa ating gagawin ngayon. Papakita ko lang sa inyo yung mga seeds na naipon ko dito. Bali, ito po yung seeds nung pechay na itatanim natin ngayon. Bali, nakolekta ko po siya nung mga nakaraang taon na nagtanim po ako ng pechay. Tapos, bali, may natira po na mga medyo matanda na mga puno ng pechay. Tapos, namulaklak po siya. And then, ito pala yung nung pag na tumanda na yung bulaklak niya, medyo mag-aano pala siya, yung parang may mga magbubunga siya. Tapos pag tumanda yung bunga niya, ito makakakolekta ka nung seeds niya. So bali ito po second generation na to. Kasi bunga na ito nung mga tinanim ko nung una. So itatry pa rin natin siya kung maganda pa rin ba yung tubo niya. And then ito yung pinakita ko kanina na buto ng kalabasa at saka yung mga nakabili kasi ako dati nung patatas na hindi dun sa supermarket, tapos hindi ko siya nagulay lahat. So pinagtatabi ko lang yung medyo maliliit, and then ngayon medyo may tumubo na sa kanya. So pwede na natin siyang itanim. Ayan o. Yan, may mga tumubo na. Ganito lang din kasi ginagawa namin sa probinsya.
ini-stock namin yung mga medyo maliliit na hindi nabebenta. Tapos ito yung ginagawa naming similya. So, tara, let's go! Bali, ipapakita ko rin po pala sa inyo yung aking mga spring onion dito na tinanim. Kinalat ko lang siya ng ganun. Binakuran ko siya nung mga bottle nung mga beer. Ayan po siya. Paikot sa bahay. Pangontra daw kasi sa aswang yan. Ay, hindi pala yan, bawang. Mali pala, bawang pala yan. So tara na, let's go sa likod at umpisahan na natin yung ating pagbubungkal. Hindi muna tayo ngayon magbabaka. Magsasaka muna. So bali ito yung napili kong pagtataniman kasi medyo nakita ko medyo mataba yung lupa dito. Ayan o, maitim. So nag-umpisa na akong magbungkal dito last week nung nakaraang days off ko. So itutuloy ko lang siya, medyo umulan kahapon kaya medyo malambot lang yung lupa ngayon kaya hindi tayo mahirapang magbungkal. At bali ito po yung aking inipon na pang pataba. Ayan po siya. Nag-ipon po ako ng mga dumi nung baka namin, mga alaga naming baka dito. Kasi organic to. So bali gagawin natin siyang fertilizer. So maganda siya sa ating mga pananim. Maganda yung epekto niya. Kakapal yung dahon ng ating pananim. Ayan o. Ano na siya talaga. Kasi nung nakaraang taon ko pa yan in-stock dyan. Sinadya ko talaga yan para preparation sa ating pagtatanim ngayon. So ito. Umpisahan na natin. Ito na ang ating sandata! Yan guys. Ito na. Magbubungkal na. Mag-umpisa na ako magbungkal. So, stipot lang kayo dyan. Dito pa mag-umpisa magbungkal. Ang magbaba! Yan, lambot na siya. So bali po, palalambutin po natin ng palalambutin yung lupa para maganda po yung tubo nung lalo na yung patatas. Gustong gusto nila yung pulverize talaga yung lupa. Yeah. So ayan po, medyo nakabungkal na ako ng isang plot na pag-isipan pa natin kung anong maganda dyan, patatas ba or yung pechay. So nakakahingal mga guys kasi mga kakawboy, nakakahingal kasi medyo malamig yung panahon, tas kapos yung hangin. So pag medyo magalaw-galaw ka, medyo hirap ka sa paghinga. So tutuloy lang natin yung pagpapat. So nakayari na ako ng isang pakyan ko konti. Medyo yan. Bali, gagawa lang tayo ng muna na ngayon sa ngayon ng tatlong flat na ganito kasi hindi natin muna isasabay silang, halimbawa nung pechay, hindi natin sila pagsasabay-sabaying itanim kasi pang ano lang naman to, yung pang supply ko lang sa bahay. So mahirap pagka medyo marami na yung nagkakasabay-sabay sila, hindi ko rin nauubos. Ayun, medyo na pag may mga sobra-sobra, pinabibigay ko sa aking mga kaibigan dito sa New Zealand ng mga cowboy rin. So ang gagawin ko ngayon, magtatanim lang muna ako ng isang flat ng pechay,
Tapos gagawa rin ako ng isang flat para sa patatas. At saka yung kalabasa kasi dapat hahanapan ko siya ng medyo area na yung makakagapang siya, kasi pag dito ko siya itatanim sa medyo ano ko dito, ground ko dito, mahirapan ako lalo na sa pagmo-mower. So dapat yung hindi siya sagabal sa pagpapatakbo ng mower ko. Naisipan ko siguro baka doon banda sa, kasi dito na area dati, ito yung tinataniman ko ng kalabasa. So nahirapan ako nung mag-mower ako kasi gumagapang na siya banda ron sa kan. Yan yung makikita nyo yan na yung sa ground ko na yan. Minomower ko kasi siya kasi kumakapal din yung damo dyan. So need nating i-maintain para hindi naman pangit tignan yung bahay natin. At saka bali ito na po yung aking nabungkal guys, isang plot na yan. Bali dito siguro, dito ko itatanim din yung isa, saka yung iba pag nakapunta naman ako dun sa supermarket or sa saan ba yung mga bilihan ng mga iba pang mga baging nung mga bell pepper, yung siling manghang, siling panigang. Kailangan ko bumili ng mga ganun kasi mahal din yun. So ayan, ayan na siya. So magdadagdag pa tayo ng isa dito. So ayan mga ka-cowboy, nakagawa na ako ng dalawang flat na lupa. So ang gagawin ko ngayon, pupulverize ko na lang siya. Dudurugin ko yung medyo bagal sa Bisaya to yung mga buong lupa, medyo matigas siya. Yan, para maganda siyang taniman, para mabilis lumago yung seeds pagkatubo niya, tsaka hindi siya matigas yung ilalim niya. Lalo na sa patatas na itatanim natin, dapat malambot yung lupa para makabuelo yung mga ugat niya. Tapos malalaki yung mga bunga niya. So ito, ipupulverize ko muna siya. Kailangan paluin to eh. Maturog yung mga buong lupa. Ayan mga ka-cowboy, papakita ko lang sa inyo yung kaibahan ng bulati sa Pilipinas at bulati sa New Zealand. Tingnan nyo, kukumpara nyo yung haba, parang putol yung bulati. Bulati na New Zealand, ganito lang talaga sila, maiksi lang, parang kalahati lang nung sa bulati sa Pilipinas. Ayan oh, kitams. Kaya nung namingwit nga ako, nung naghukay ako ng mga bulate, akala ko putol lahat yung nahukay ko. Pero nung tinititigan ko naman sila, meron naman nandito naman yung pinakabuntot nila. So hindi siya putol, talagang maiksi lang talaga sila. Opposite naman sa tao, mas matatangkad yung mga tao dito kaysa sa mga Pinoy. Pero yung bulati nila mas maiksi kaysa sa mga bulati sa Pilipinas. Kunting kaalaman lang po yun. Keep on watching mga cowboy, at malapit na tayo matapos. Yan, medyo nano natin yung lupa. Ayan na mga ka-cowboy, ito muna yung nagawa ko ngayon.
saka na naman yan pag-iisipan ko muna. Paunti-unti lang. So, ayan o. Tingnan nyo yung view ng New Zealand. Yan. Yung bundok doon, no? Punong-puno pa ng snow. Napakakapal ng snow doon banda ng bundok na yan. So, yan. So, ito. Bubungkalin natin tong mga to. Yan. Tanggalin natin yung mga damo-damo niya sa ibabaw para pulverize talaga siya. Yan. Yan o. Kita nyo yung kamay na yan o. Pakapal ng kalyo. Talagang kamay ng mahirap. So medyo okay na itong isang plat na to. Yan. So yan, ready na siya. Ito naman yung isang ililinisin natin. Yan o. Tingnan mo yung bulati nila o. Pakiksi o. Kala mo putol. Ganito lang po yung buhay. Kung may itatanim, syempre may aanihin. Yan. Kunting tiyaga lang ng pagbubungkal. Hindi mo na malayan. Bukas, may aanihin ka na. Discarding Pinoy pa rin to dito sa ibang bansa. Yan. Hindi naman siya gaanong nakakapagod talaga kasi ang libangan mo na rin pag wala kang ginagawa kaysa naman nakahiga ka maghapon pag day off mo. Uli kaya gumala ka, gastos pa sa gasolina. Hindi mo pa maiiwasan makagastos. So dito mo na lang uubusin yung oras ng day off mo. Yan. So ayan, ready na yung ating pagtataniman. So ang gagawin ko, kuha ko ng ito, yung ating organic fertilizer mula sa dumi ng baka. Ayan na mga ka-cowboy, nabutasan ko na yung isang plat ng lupa na ginawa ko. Yan po yung pagtataniman natin ng patatas. So kumuha ko ng ito yun na yung organic na pataba na mula sa tae mula sa dumi ng mga baka. So ang gagawin ko ngayon mga ka-cowboy, lalagyan ko bawat isang butas nung dumi ng baka. Yan po. Natanim ko na. Nalagay ko na sa butas. So ang gagawin natin ngayon, ilalagay na natin yung ating similya ng patatas natin. Ayan. So ayan po siya. Ayan o. May mga tumubo na kan. Yan. So ilalagay muna natin siya sa mga gilid. Organic kasi siya. Ayan. So itatanim lang natin siya na hindi tayo gagamit ng mga insecticide or something kasi pang ano lang siya. Supply lang natin siya sa ating mga sa bahay lang. Hindi natin siya pang market talaga. Kaya ito din yung isang advantage kapag nagtatanim ka ng sarili mo sa may bakuran mo o may mga space ka na pwedeng pagtaniman kasi less chemical, pure organic talaga siya. So maganda sa katawan, walang side effect, fresh pa yung makakain mong gulay. So ayan, so lagay ko na, bibilangin ko kung ilang puno yung matatanim ko dito sa isang plot na to. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15. So may 15 tayo na puno muna sa ngayon habang hindi pa natin nabubungkal yung kabilang side at saka meron pa dun sa kabilang side. So ang gagawin natin ngayon mga ka-cowboy, ganito. Tatakpan natin yung nilagay natin na dumi ng baka. Ayan. Tatakpan natin siya ng lupa. Tapos saka natin ilalagay yung patatas na nakatayo. Dapat yung tubo na yan nakaangat siyang pataas para dire-diretso. So tatakpan natin siya ngayon. Gaganin lang. Yan. Okay. So next naman tayo. Yan.
Tatakpan, tapos hukayan konti. Okay. Tapos ito din. Ayan mga cowboy. Yung mga estilo natin sa pagtatanim. Yung mga, kung may mga space kayo dyan sa mga bahay nyo, try nyo ring, subukan nyo ring magtatanim ng mga ganito kasi magandang libangan to, nakakatanggal ng stress lalo na sa ating mga OFW na malayo sa pamilya. Instead na magmukmuk tayo sa isang tabi, kaya isip sa ating pamilya sa Pilipinas pag wala tayong ginagawa. So, ang gagawin na lang natin dito, magbubungkal lang magbubungkal. Ayan. Hey Mac, come on. Ayan yung alaga kong aso. Napakalaki niya. Yan. Ito si Mac. Okay. Alis ka na dyan, Mac. Tatitap. Ayan. Patapos na tayo sa ating unang batch. Ayan, tatakpan natin to ulit. Okay. Ayan. So ito naman mga ka-cowboy yung ating tataniman ng pechay. Napansin nyo parang pagguhit-guhit siya na ganun. Iba dun sa pagtatanim natin ng patatas kanina. Pero isi-share ko lang yung purpose nung pagtatakip ko nung dumi nung baka kanina para po siya. Mainit kasi yung dumi nung baka na yon, yung organic natin na pataba. Medyo mainit siya kaya pag direct siyang natatamaan dun sa yung similya natin na patatas, may chance na mabubulok yung patatas natin. Ganun po yun. So ito naman yung sa pechay natin, ilalagay lang natin yung mga dumi rin ng baka, organic fertilizer natin. Yan. Sa bawat guhit. So ang gagawin ko ngayon, hindi ko na siya, hindi ko natatakpan yung organic na nilagay ko kasi matibay naman tong seeds. Iba dun sa bunga ng patatas na sensitive kasi yun, mabilis lang siyang mabulok. So ito, ayan po. So ang gagawin po natin ngayon, iisa-isahin nating ihuhulog yung mga seeds. Ayan, napansin niyo yung mga seeds, ayan o. Ayan o, nakapatong sa swelas ng gumbots. Ayan po siya. So ilalagay po natin siyang pag ganun lang. Yung i-spread lang natin, ayan o. Yung hindi naman siya masyadong nagkukumpul-kumpulan kasi pangit din yung tubo pag medyo malapit sila. Magkakalapit, hindi nakakabuelo yung puno ng pechay. Ayan. Ayan. So napakabilis lang mga cowboy. Ilang minuto lang yung nilaan ko. Medyo natagalan lang ako dun sa pagbubungkal na yun. Kasi tapos ayan. So nalagay na natin yung mga seeds sa bawat guhit nung flat natin. Ang gagawin natin ngayon, tatakpan natin siya pero hindi siya as in takip na yung makapal na takip yung gagawin natin. So gagawin lang. Yung parang tatakpan mo lang siya ng konting lupa. Ayan. Yan. Okay. Tapos. O, di ba? Sa ilang minutong pagbubungkal ko at nilaan ko rito, ayan, may aantayin na ako. May isang flat na ako ng pechay at isang flat ng patatas. So, ang gagawin ko na naman bukas sa next video natin, ito naman yung bubungkalin ko at saka may itutuloy ko tong ilang pirasong patatas na natira at saka yung pechay natin at meron pa tayong kalabasa doon at meron pa tayong buto ng mais, butil ng mais pala. Yan, tapos na tayong magtanim. Sandaran, hindi pa tayo nakaalis kasi
na busy tayo dun sa pagtatanim natin. So, nakatipid pa tayo ng gas, nakatipid pa tayo ng pera. So, ito yung bahay ko. Papakita ko lang sa inyo yung aking spring onion na pinakita ko na kanina, at saka yung pagtataniman ko ulit bukas. Ayan, may mga nakabungkal na rin ako dyan. Pag wala kasi akong ginagawa, ayan, punta ron. Binubungkal-bungkal ko na yung mga lupa para at least pag yung gustong-gusto ko nang magtanim, may may mapagtataniman na ako. So ayan. So ayan, nakikita nyo yung mga tira-tirang pechay ko nung nakaraang actually makapal kasi itong pechay na to, na before winter talaga nilaang ko siya para may mapagkukuhanan ako ng pechay ko. Pero ang malas lang kasi nakawala yung mga alaga na may baka at pumasok dito sa aking bakuran, at ito pinag-aapak-apakan, kinain lahat ng pechay ko. So ang natira, bali ito na lang. Yan. So ito yung sinasabi ko kanina na pinagkukuhanan ko ng mga seeds ng pechay. Ayan siya, oh. Yung namumulaklak siya. Tapos magiging ganito siya, oh. Ayan, yung parang may lalabas na bunga. Tapos sa ilalim, pag tumanda kasi yung bunga na yan, ayan, may mga buto na sa ilalim niya. May mga seeds. Yan. Ayan, oh. Ganito yung kataba yung mga pechay. Ayan, oh. Ayan, oh. Kataba niya, oh. So ayan mga ka-cowboy, natapos na ang ating video. So ang gagawin ko ngayon, dahil nakapagtanim na tayo, maghuhugas ako ng kamay. At ayan, may mga pechay pa pala ako dito, yung mga tira-tira nung nakaraan. Yun, oh. So maghuhugas lang muna ako ng kamay mga ka-cowboy. Mga ka-cowboy, natapos na rin ang ating pagtatanim. So meron na tayong aanihin. Salamat pala sa panunood ng aking video, at sana'y isupport nyo po yung aking YouTube channel, at patuloy ko po kayong i-update sa ating sa susunod na mangyayari dun sa ating mga tinanim kanina na patatas at saka pechay, at saka dadagdagan pa natin pag medyo okay na yung ating panahon, pag patapos na yung winter, makakapagtanim na tayo ng mga marami, mga dahon-dahon, yung mga bell pepper. Support na rin po yung aking YouTube channel, Rob the Cowboy. Thank you for watching and see you next video.